patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Know the latest and hottest issues in showbiz with Showbiz Central, brought to you by Sunsilk Smooth and Manageable. This portion is brought to you by Granny Goose Tortillas. Nagulatag tayo sa pag-amin ng first transgender protege tungkol sa mga nakarelasyon daw niya noon. And this week, napangalanan sina Jace Flores at Mark Escudero raw sila. Ang eksklusibong reaksyon ng dalawa, narito. Last week sa Showbiz Central, napanood nyo ang maanghang na pag-amin ng first transgender protege auditionee patungkol sa male celebrities na nakarelasyon na raw noon. Isang castaway po, tsaka isang taga-starstruck po. Bagamat hindi pinangalanan ni 21-year-old Jerich de Vinegracia ang kanyang ex-boyfriends. Ang tinutukoy daw niyang starstruck winner at Survivor castaway, pinangalanan na sa tabloid write-ups na lumabas nitong linggo lang. Una sa kanila si Jace Flores of Survivor Philippines Season 1. Bagamat tumangging nagpa-interview si Jace, nag-react naman siya sa kanyang Twitter account. Bukod dito, isang maintrigang post naman sa Facebook account ni Jace ang pinag-uusapan ngayon dahil haka-haka ng ilan. Pasarin niya raw ito kay Jerich. Ayon din sa nasabing artikulo, si Martin Escudero of Zomba Dings fame, ang starstruck winner na karelasyon din daw ni Jerich. Sa pagkakaalam ko, wala naman ako naka-intimate na kumbaga na relasyon na pangalan ng Jerich. Pero ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Wala talaga. Samantala, nitong Merkules at Huwebes, nagpictorial na ang hosts, judges at mentors ng Protege Season 2. At sa aming panayam sa 5 mentors, tinanong namin kung handa na sila sa kanilang napipintong banggaan. Yung judges natin, iba-iba ang mindset eh. So, medyo interesting. Pakinggan ang mga sasabihin nila sa mga pinaplano namin. Secret. Tinanggap namin ito kasi challenge to sa bawat isa sa amin. At hindi lang yung yabang na, halimbawa, protege ko yan, yung ganyan. Ang iniisip ko, hindi yung co-mentors ko, yung protege ko. Sa akin lang talaga, gusto kong pagbutihan ang pag-handle sa mga anak ko para mag-stand out sila. Magkakaibigan kami, talaga nagmamahalan kami. Pero pagdating sa pagtuturo at pagdating niya sa labanan, talaga namang walang aatras dyan. Kung ang judges naman ang tatanungin. Gagawin namin yung role namin as judges at ina-expect namin na gagawin din nila yung role nila as mentors at dito natin makikita kung ano magiging resulta niyang. It's a very, very big responsibility on the mentors on how they will train them, on how they will prepare each protege. So, pero in the end, it's the protege that we will judge. May excitement ng konti dahil iba itong pinasukan nila. Saksihan ang pagtutuos ng aspiring TV superstars ng bansa sa Protege The Battle for the Big Artista Break. Magsisimula na sa July 23. Nako, ang sabi ng Pabo, excited na po ang aking mga bangs para dyan sa Protege. Samantala yung si Jerich, ba pangalan ng transgender? Mukha naman talaga kasing babae. Kaya malamang nga talaga malaking chance. Pero at least nagsalita na yung dalawa, hindi daw sila yun. Naku, sino kaya yun? Matapos na babalita, ang pakikipaghiwalay ni Senator Chis Escudero sa asawa nito, ilang mga celebrities na ang nagsimulang maling sa kanya. Kabilang narito sina Heart Evangelista at Chris Aquino. Kaya naman ang makausap ng press kamakailan, di na iwasang maintriga kung ano ba talaga ang lagay ng love life niya. Say cheese, Senator. Naghihilom. At sa pagdali ng panahon, marahil mabubuo din at magkakalaman. Bilang kinatawan sa Senado, ginagampanan ko ang tungkulin ko at anumang ibang lumalabas. Alam ko, Cheese ang pangalan ko, pero wag naman ako i-chismis. Cheese ang pangalan ko, pero hindi naman ako chismoso. Kaya hayaan na lamang natin yan. Mas malapit akong malayo, di hamak, kay Pangulong Aquino kaysa sa kanyang kapatid na si Chris. Ngayon na lamang siguro kami nagkakasama o banding ni Chris mula nung magsimula ko last week. Ang pampublikong buhay may kinalaman yan sa trabaho ko sa Senado. Pero hindi sa may tinatago o sinisikreto. Pero anumang pribado nangyayari sa buhay ko, pribado rin yan.
I'm not on the prowl, I'm not looking. Senator Cheese, kung someday man magkalaman na ang iyong puso, sana maging masaya ka na. Unfortunately, hindi yata ito naramdaman ngayon ni Jake Vargas kahit recently lang ay nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Sa nalalapit kasi na pagsisimula ng second generation ng Luna Blanca, hindi na si Jake ang makakapareha ni Bea Benene, kundi si Christopher Martina. Nakausap namin ang tatlong twin stars na involved sa Love Team Triangle na ito at ito ang sabi nila. Siyempre, malungkot. Kasi ngayon lang kami hindi nagkasama ni Bea sa isang show. Kapag itong Luna. Pero pabalik naman yung Bea eh. Siguro itong year lang, medyo malungkot kami yung dalawa ni Bea. Ako yun, naalagaan naman ni Christopher si Bea. Trabaho naman to eh. Prepared naman kami sa lahat ng mangyayari. So ginagawa namin to as we're being professional naman. So yun, masaya kasi bagong tahak ng career, bagong path. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa GMA for giving us the opportunity na kaming dalawa naman ni Christopher ngayon yung magka-partner. And siyempre, siguro kahit pa paano medyo maninibago ko. Kasi nagkaka-excite na kami ni Tonton, magkasama kami sa mga shows, pero hindi kami yung minsan lang kami yung direct conversation na seryoso talaga. So ngayon siguro medyo maninibago. Pero I'm looking forward and we're being professional. There you have it. Speaking of bago, at least bago rin ang hairstyle ni Jake. And speaking of trying something new, ito namang si LJ Reyes, balitang gugulatin ng lahat sa kanyang 2012 Cinemalaya film na Intoy Shokoy. Ang usap-usapan kasi, award-winning daw ang level ng acting ni LJ dito at ang mas nakakagulat pa, nag-topless si LJ sa isang eksena. Kasi kasama talaga dun sa kwento kung bakit kailangan ko itanggalin yung top. Actually, sinasabi ng director na if you're not comfortable, we can make another way for it, ganyan. Pero sabi ko, direct kailangan talaga. Diyos ko, pokpok naman yung role ko doon. Dito, diba? So sabi ko talaga kay direct okay lang. I mean, alam ko naman na safe ako sa'yo. Siyempre, masaya akong kunwari mapansin tayo. Pero kung hindi okay lang kasi masaya na ako na nagampanan ko yung role ko ng mabuti at marami nakaka-appreciate. Alam naman nila na hindi naman ako gagawa ng something na yung walang reason, out of nowhere lang, ganyan. And I won't do any project or anything that I will not be proud of. Naku, ang tawag doon, LJ, ay might as well. Ayan, alright. Magandang hapon sa mga taga-SC all over the world via GMA Pinoy TV and of course, our studio audience here. Thank you for joining us. Dahil ngayong hapon, mga kapuso, dalawang selebrasyon na may pasabog ang mangyayari. Of course, the baby shower for Scarlett of Miss Pia Guanyo. Wow. Grabe, this is my third shower for this weekend. Ang linis-linis ko na. Meron na ba yung second name? Mamaya i-reveal na, kung pwede bang ma-reveal na mamaya o wala pa? Oh, well, the cat's out of the bag na eh. Actually, since the baby shower yesterday, nalaman na. May mga nag-tweet na kung ano yung second name ni Scarlett. Mamaya sasabihin namin sa inyo. Para dun sa mga hindi nakabasa ng tweets, isi-share ni Miss Pia Guanyo sa atin yan later. And of course, today is also the birthday celebration of the one and only Sweet Lapos. Happy birthday! Happy birthday, Salamat. Sweet! O kayo, alam nyo na kung bakit ang mga bangs ko ay full force din sila at nakikiselebrate sila ng aking birthday today. Kahapon actually yung birthday ko. So, kung ano man ang mangyayari ngayon, di ko rin alam. Akala ko regalo yung isang malaking good luck sa akin. Yes, maraming sorpresa para sa'yo mamaya, Sweet. Naku, baka kayo masurpresa nung mag-walk out ako. Huwag naman. And of course, today also is the birthday of our director, Direk Rico Gutierrez. Happy birthday, Direk Rico. Happy birthday. But we also have to congratulate Raymond and Jen for being part of Yes Magazine's Most Beautiful Celebrities. Tama! Thank you, Yes Magazine. Thank you, Yes. Super deserving. So please get a copy of Yes Most 100. Nandyan po si Mon at saka si Jeneline. At ang balita ko rin, very well daw ang pagka-host ng OMG Awards kagabi. So we have to congratulate Raymond and Isabel Daza. Last Friday yan, correct. Sorry, that's Friday night. Yes. That's right.
Maraming salamat. Of course, and directed by Direk Rico, and it was held in the Mall of Asia Arena. So maraming salamat sa Yahoo at sa lahat ng pumunta doon, and congratulations to all the winners. And of course, Solenn won as OMG Best Newcomer of the Year. Wow. Diba? And yung radio station din natin also won. So yun, congratulations. Ito, this might be your shortest episode yet dahil susunod na po ang bonggang celebration ng Sweet na maraming sorpresang baka ika-walk out niya. Pero ito pa po ba kailangan niyo tutukan sa Showbiz Central. Check it out. Kinakabahan na yung mga bangs ko. Ngayong hapon, imbitado ka sa 2 pasabog na selebrasyon. Ang baby shower para kay Pia Guanyo at ang birthday bash ni John Lapus. Live na live! Sa nalalapit na kabuwanan ni Pia Guanyo, ang mga espekulasyon. Ang pasabog, iiwan na ba ni Pia ang Showbiz Central? Sa birthday ng nag-iisang buwis-buhay interrogator na si John Lapus, ang kanyang pasabog. Ang mga intriga sa likod ng kanyang pinag-uusapang segment mula sa artistang nagbanta ng walkout hanggang sa impormasyong nakalap ng mismong mga inspektor. Don't lie to me, the whole truth. Best Actress Diana Zubiri, birthday gift kay Sweet ang pagsalang sa Don't Lie to Me. Ang tanong, totoo bang kaya siya nawala noon ay dahil itinago niya ang kanyang pagpapakasal? Ang sagot ni Diana Zubiri, live na live, Jeneline at Sid Lucero, magkasintahan sa nalalapit na GMA dramang Hindi Ka Na Mag-iisa. Masinsinang pag-uusapan ni na Jen at Sid, tutukan sa Showbiz Central, live na live. Kanina lang sa Party Pilipinas, Julian San Jose, inilantad ang kanyang first official music video. Siyempre lahat naman ng ginagawa ko ngayon is pinaghihirapan ko talaga. Mga fans ng Young Diva, di na magkamahog sa pag-like sa Facebook at Twitter. Exclusive ang mga nakakakilig na detalye sa mga namumuong something sa mga kapuso stars. Rachel Anger, Rachel Ann Go at Alger, nagka-developan daw sa New York. Ang ganda po ng pinagsamahan namin sa States. CK, Carl Guevara at Chris Bernal, confirmed! Nasa ligawan stage. Na yun, talagang inamin ko, naniligaw ko sa kanya. Ito ang programang bumago sa paghahatid ng showbiz balita at intriga sa pamamagitan ng mga orihinal na segments na siyang ginagaya. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang young, bold, and beautiful. Ang Sunday Showbiz Talk program na pinakapaborito sa Mega Manila, Showbiz Central.